Sa wakas, binasag na ng kampo ng Monster ang katahimikan. Inihayag ni Hideyuki Ohashi, ang chairman ng Ohashi Boxing Gym at manager at promoter ng kasalukuyang undisputed super bantamweight champion na si Naoya Inoue, na hindi sarado ang pinto para sa pangarap na tapatan ng mga Pilipino. Ang tapatang Naoya Inoue kontra yan kay John Riel Casimero sa kanyang pagbisita kamakailan lang sa YouTube channel na Rhea Abe /Boxing Trio Channel. Diretsang tinanong si Ohashi ng dating WBO o World Boxing Organization Asia Pacific Featherweight Champion na si Rhea Abe kung may pag-asa pa bang mapabilang si Casimero sa mga susunod na makakalaban ng kampiyon, lalo na matapos ang kanghangang 4th round technical knockout na panalo yan ng kwadwalas laban kay Luis Nery nitong June 6. Hindi tinanggi ni Ohashi ang posibilidad, ngunit naglatag ito ng isang mabigat na kondisyon. Casimero, kung magiging kampiyon muli siya, makuha ang isang world title o kaya naman ay patuloy siyang mananalo sa mga malalaking laban, pwedeng matuloy ang laban. Yan ang pahayag ni Ohashi. Ayon pa sa promoter, bukas Inoue na labanan ng kahit sino basta ito ang hinihingi ng mga fans at may kredibilidad ang boksingero. Nang sabihin ni Abe na marami pa ring mga boxing fans ang naniniwalang magiging kapanapanabik ang tapatang Inoue Casimero. Sumang-ayon naman si Ohashi at sinabi niya kung may ganyang boses at hiling mula sa publiko na labanan ni Inoue ang kahit sino, nagdag pa ni chairman. Bagamat green light o positibong senyales ito para sa kampo ng Pilipino, malinaw ng bola ay nasa kamay ngayon ni Casimero. Ang kondisyon ni Ohashi na maging kampiyon muli o patuloy na manalo ay patunay na kailangan patunayan ng 3-division world champion na karapat-dapat siyang umakyat sa ring kasama ang tinaguriang pound-for-pound king. Sa kasalukuyan mga kakwento, abala ang kampo ni Inoue sa pag-asinta ng mga mas dambuhalang pangalan para sa simula ng taong 2027 kung saan ang 3-division world champion na si Jesse Bam Rodriguez ng Amerika ang itinuturong pinakamatunog na susunod na makakalaban ng Monster. Gayunpaman, ang biglang pagbanggit ni Ohashi kay Casimero ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga tagahangan ng boxing upang tuluyang matupad ang labang ito. Narito ang mga hakbang na kailangang tahakin ni Casimero. Panatilihin ang disiplina sa timbang at lisensya. Matatanda ang naging mitsa ang pagkasira ng mga nakarang negosasyon dahil sa mga issues sa timbang at medical requirements ni Casimero. Sinabi nila. Pangalawa, kumuha ng world title belt. Dahil hawak ni Inoue ang lahat ng 4 na sinturon sa 122 pounds. Mas mabilis na makakasaang laban kung si Casimero ay magiging mandatory challenger o makakaagaw ng magandang ranggo sa sanctioning bodies na WBC, WBA, IBF at WBO. Sustentuhan ang ingay sa takilya. Ang panalo naman kay Luis Nery ay magandang panimula. Ngunit kailangan pa ng dominanteng panalo laban sa mga top tier contenders upang mapilitan ang kampo ng Hapon na ibigay ang mega fight. Mga kakwento, sa edad na 33 anyos na si Naoya Inoue, naniniwala pa rin si Ohashi na ito na ang pinakamalakas at pinakamabilis sa bersyon ng kanyang boksingero. Handa na ba si Casimero na sumunod sa kondisyon upang mapatunayan kung sino ang tunay na hari ng super bantamweight? Abangan ang mga susunod na kabanata. John Riel Casimero kontra Inoue Naoya. Matutuloy na kaya?